Magandang hapon po sa inyo lahat. Masayang-masaya ang ating Panginoong Diyos sapagkat napakarami ang nagbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na kanila pong tinanggap. Yung hindi naman po nakapagkaroon ng chance na makapagpatotoo, palakpakan na lamang po natin ang ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Sa ating pong culmination ng Stay Fit, hashtag for His Glory, ang culmination po nito ay sa darating na January 28, at ito po ay ang Family Olympics. Magkakaroon po ng mga fun games para sa buong pamilya. Walang competition, games lang, mga magpalaro. Let's have fun. Huwag tayo mag-compete. Huwag tayo mag-away-away sa isang daang dirhamo, mag-aaway-away tayo. Hindi, let's have fun. Yun pong gusto po namin sa Family Builders. Maging masaya tayo sapagkat binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng malusog na pangangatawan, binibigyan tayo ng Diyos ng pamilya. So ini-invite po namin kayo. Lahat po kayo, kung pamilya niyo wala rito, punta kayo at mag-enjoy po tayo. Meron po mga booths tungkol sa mga healthy foods. At nais kong i-announce ngayon, kailangan po namin ang nutritionist. So kung sino sa atin dito ang may kakilala na kapatiran na nutritionist, makipag-coordinate lang kayo sa any member ng Family Builders, bibigyan po namin kayo ng isang booth doon para nang sa ganon ma-confirm yung mga information na binibigay po namin dito po sa Daniel Plan o dun sa series po natin. So makipag-coordinate lamang po tayo sa atin pong mga Family Builders. Okay, nag-aaral po tayo. Patuloy po nating pinag-aaralan para sa healthy lifestyle. Meron po tayong 5 essentials. Natapos na po tayo sa food, sa faith. Ang pinag-aaralan po natin ngayon ng food. Next week, fitness. And then susunod naman, focus and friends. Sa food natin, hindi naman diet eh. Hindi naman yung pipigilin mo ang sarili mo sa pagkain. Hindi po ganun ang tinuturo po natin dito. But rather, enjoying God's abundance. I-enjoy natin yung mga pagkain na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Same passage po rin po tayo, 1 Corinthians chapter 6 verse 12 at 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi po natin, meron tayong dalawang tanong na sasagutin. Yung una, sinagot na natin, what food should we eat? Ngayon, sasagutin natin, what food should we avoid? Yung una, ang sagot natin, what food should we eat? Ano nga po ang sagot po natin dyan? Hindi ko kayo marinig. Ano po ang sagot po natin dyan? Foods that heal. Yung mga pagkain na nagbibigay ng kagalingan. By nature, by creation, create ng Panginoong Diyos ang mga pagkain, hindi lamang para ma-satisfy yung hunger natin. Hindi lamang para mabusog po tayo. Kundi sa mismo sa mga pagkain, ang paniwala ko, nandun ang healing properties. Nandun yung kagalingan ng ating lupang katawan. Kaya nga sabi ng natukla, ito, lately na lang ito. Akala natin, sabihin natin, ilang thousand BC, natuklasan ni Hippocrates. Sabi niya, let food be thy medicine and medicine be thy food. Pero in creation pa lang, mga kapatid, ang paniwala ko, lahat ng create ng Panginoong Diyos na pagkain po natin, ito ay makapagbibigay kagalingan sa atin sa ating pong mga karamdaman. So, meron po tayong tatlo na pinag-usapan. Food as a blessing, food that our body needs, and food that sustains our life. Yun yung mga pagkain na kakanin lamang po natin. Nagbigay tayo ng example. Nakita nyo na example natin kanina? Anong nakaraan? Ano yung unang binigay natin? Mga healthy benefits ng avocado. 10 ang healthy benefits ng avocado. Pangalawa, meron po akong in-illustrate din yung mangosteen. Mangosteen, nandyan mismo yun eh. Sabi natin, 19 ang healthy benefits na makikita po natin at magpapagaling sa atin pong karamdaman. Pero hindi ko naman ibig sabihin, yan na lang ang kakanin ninyo. Baka mamaya puro mangosteen na lang ang kinain ninyo. Nagmukhang violet ka naman. O kung puro avocado naman, nagmukhang verde ka naman. Hindi gano'n, kundi balansihin lamang po natin. May binigay akong assignment sa inyo, natatandaan ninyo? Ano assignment na binigay ko sa inyo na i-research ninyo? Meron po bang nakapag-research sa cucumber? Pakitasan ka ng kamay. Doon nag-research. Sabi ko na, wala eh. Sabi ko na eh. Alam ko eh. Alam ko, diskarte ng bitukan ninyo. Okay, so ini-research ko na kayo, mga kapatid. Cucumber. Ano mga health benefits ng cucumber? Keeps the body hydrated. Siyempre, palaging kailangan mo katawan. Sabi nga natin, 75% ng katawan natin ba ay binubuo ng tubig. Tubig.
More than 75% pa. Low calories, vegetable, reduce constipation, reduce blood pressure, health drink, promotes joints, health, reduce cholesterol level, good for weight loss, improves digestive system, remedy on chronic constipation, fight cancers, prevent bad breath. Minsan kasi, mga kapatid, yung cucumber, ginagamit lang sa mata. Di ba? Meron ko nakikita ng ganun sa mata. Pero tinan ninyo, 12 pala, 12 pala ang health benefits. So ito yung point natin Ito yung kakanin po natin. Mga pagka-enjoy God's abundance. Kainin po natin ang mga pagkain na makapagbibigay ng kagalingan sa ating pong katawan. Ngayon, nandito po tayo sa pangalawa. Maikli lang naman po ang lesson po natin Eto, sagutin po natin ito. What food should we avoid? Yung pagkain na sabihin natin, hindi mo naman dapat kainin. Pupunta ka kay Kumaring Lulu. Pagpunta mo kay Kumaring Lulu, ang dami-daming mga pagkain doon. Daang libong klaseng pagkain. Ang tanong, ano ang kakanin mo at ano naman ang iiwasan mo? So, sagutin po kagad natin yan. Ang sagot ko dyan ito. Foods that harm. Foods that harm. Mga bagay naman na pagkain na makapipinsala sa atin pong katawan. Yun naman ang dapat po nating iwasan. Sa ating pong pagpapatuloy, magkukwento muna ako. At ito'y totoong nangyari sa Old Testament, sa buhay ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, at ng kanyang mga kaibigan. Ganito ang nangyari niyan. Nung sila ay alipin sa Babylon, si King Nebuchadnezzar ay ginather yung mga kabataan. Ginather niya mga kabataan. Then the king ordered Aspenas, sabi niya, his chief of staff, to bring to the palace some of the young men of Judah's royal family and other noble families who had been brought to Babylon as captives. Select only strong, healthy, and good-looking young men. Yan niyo ang mga qualities, Strong, healthy, and good-looking. Hanggang doon lang ako. Yun lang tatlong yun. Yun lang tatlong yun na nasa akin, mga kapatid. Yung young man, wala na. Wala na sa akin yan. Okay. Ngayon, ano gagawin nila? Ano gagawin nila? Ite-train sila. They will be trained for how many years? For how many years? 3 years. Tandaan po ninyo yan, Tandaan niya na ilang taon? 3 years silang ite-train. Okay. Bibigyan ngayon sila ng mga pagkain, susuplayan sila ng pagkain. Napasama doon yung 4 na magkakaibigan. Daniel, Shadrach, and Abednego. Napasama po sila. Sabi nga doon, but Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of the staff the permission not to eat these unacceptable foods. Ang tanong ko sa sarili ko, ano yun? Silent ang Biblia. Abi, kaharian yan. Hindi ka bibigyan ng mga pipitsugin dyan. Kapag noon mayroong isang kapatiran, alam nyo, si Sister Noemi, sa mga nakakatanda sa inyo, dito pa kami nakatira noon. Pag may pagkain sa palasyo at sumobra yung pagkain sa palasyo, titikman lang naman yan Titikman lang nila. Dinadali dito, pinapakain ng kongregasyon. 250 pa lang kami noon, napapakain ng buong kongregasyon. Pero sa akin muna, may uwi pa. Sa akin muna dumadaan lahat yun, mga kapatid. Minsan babasyuhin nila yung buong buong freezer. Babasyuhin nila yung buong freezer nila. Dadalang ka, 4 na manok. 5 manok. Frozen. Pero minsan dinala sa akin, mga kapatid, camelio. Camel, sabi sa akin, Pastor, the best ito. Ito yung pagkain yan para sa atin, lechon, special na. Hindi ko naman nakain, mga kapatid, yung batang kamelyo na kaganon. Sabi ko, paano ko kakainin ito? Ngayon, ang problema, hindi ko alam kung yun. Pero, siyempre, kaharian yan Nebuchadnezzar, Babylon. Pagkasarap na pagkain yan. Pero ayaw ni Daniel. Sabi niya, hindi siya kakain yan. Kundi ano kakainin niya? Sabi nga doon, I am afraid. Sabi nga doon dito, unacceptable, verse 9. Now, God had given the chief of staff both respect and affection for Daniel. But he responded, I am afraid of my Lord, the king who has ordered that you eat this food and wine.
if you become pale and thin compared to the other youths of your age, I am afraid the king have me to be beheaded. Sabi nga dito, hindi ko pwede yan. Baka ako'y putulan ng ulo ng hari. Nakumbisi niya. Sabi ni Daniel. Daniel spoke with the attendant who had been appointed by the chief of staff to look for Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, yung pang Jewish name nila. Please test us for 10 days. Sabi nga niya, subukan mo lang. 10 days lang. 10 araw muna. At the end of 10 days, see how we look compared to the other young men who are eating the king's food. Then make your decision in light of what you see. The attendant agreed as Daniel's suggestion and tested them for 10 days. Okay, after 10 days, mga kapatid, ano po ang nangyari? Verse 15, at the end of the 10 days, Daniel and his 3 friends looked healthier, better nourished than the young men who had been eating the food assigned to the king. 10 days lang ha. 10 araw lang. Uy, mas kinumpare. Okay to ha. Mas maganda ang kanilang kalusugan. Mas mukha silang bata. Pagkatapos, sige, ituloy nyo na yan. Ano kinain nila? So after that, the attendant fed them only vegetable. So ibig sabihin, yung inaccept nila, hindi vegetable. Di ba? Kasi nakalagay lang dito, vegetable instead of the food, wine provided to the others. Ngayon, tingnan natin. Alam nyo, hindi ko alam kung revelation, kasi kanina lang dumating eh. Hindi ko alam kung revelation, o sasabihin ko pang, theory pa lang sa ngayon. Theory pa lang itong ilalahad ko sa inyo. Sabi dito, then, the training period. Gaano katagal ang training period? Gaano katagal ang training period? 3 years. Ordered by the king was completed. The chief of the staff brought all the young men to the king Nebuchadnezzar. The king talked with them, and no one impressed him as much as Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. So they entered the royal service. Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom, balance, judgment, and he found them 10 times more capable. 10 times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom. Ang point ko, mga kapatid, hindi ko alam kung theory, hindi ko alam kung revelation. 3 years. 3 years of training. Sabi ko, yung mga disciples sa New Testament, yung mga disciples, tinrain. 3 years. Tinrain. Apostle Paul, most probably 3 years din. Nag-train siya. So siguro kako, ang talagang, in terms of training ng leadership, 3 taon. Pero meron isang revelation sa akin. Again, sasabihin ko, hindi ko alam kung revelation. Or ano pa rin, sasabihin ko na theory pa rin. Alam niyo mga kapatid ko, ano naisip ko? In terms of health, kung i-maintain mo, kung i-maintain natin ang healthy lifestyle for 3 years, sa ngayon, mga kapatid, nasa 40 days pa lang tayo. 40 days o 6 sessions lang. Kung i-maintain mo ng 3 years ang healthy lifestyle, tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang mga activity, at the end of 3 years, you will be 10 times better. Yun ang theory ko. You will be 10 times better. Kung may sakit ka man ngayon, baguhin mo lifestyle mo. Baguhin mo lifestyle mo. Isunod mo sang-ayon sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Huwag yung 40 days lang pagkatapos babalik ka uli sa dati. Babalik lang yan, rebound. Ang tawag nila dyan, rebound. Tatuba ka uli, manghihina ka uli. Ganun na rin mangyayari sa'yo. So maging consistent ka lang. 3 years. Consistent ka. And you will be 10 times better. Yun ang gusto ko. Nung pinagbubulay-bulay ko to, sabi ko, Lord, to gusto ko. Hindi ko na maiwasan, lolo ko eh. Maging lolo ka man. Maging senior citizen ka man. Super lolo ka naman. Hindi ko maiwasan eh, lolo na ako eh.
Pero itong gusto ko, ito sabihin ko sa inyo. Ang gusto ko, after 3 years, consistent lifestyle, consistent eating habit na tama, consistent na tama ang pagmamanage mo ng katawan mo, I will be 10 times better sa mga kasabay kong lolo. Sa takbuhan, kakain sila na alikabok sa akin, mga kapatid. I will be 10 times better. 3 years. Yun ang ano ko yun ang nakita ko Sa interpretation ko sa Bible, yung tinatawag naming inerrancy ng Biblia, o yung doctrine ng interpretation of the Bible, yung kinasihan, inspiration ng Biblia, kinasihan ng Diyos yung tao, naniniwala tayo doon. Yung sumulat. Kinasihan ng Diyos yung isinulat. Yung Biblia, yung isinulat. Kinasihan ng Diyos ang bawat letra. Paniwala ko mga kapatid, kinasihan din ng Diyos kung ito'y hindi mo gagamitin o kung ito'y gagamitin mo. Pero bakit inilagay doon ng 3 years? 3 taon. Pwede naman alisin Basta sinabi na lang, training period. Okay na yun. Pero bakit inallow ng Diyos, inspired ng Diyos, na ilagay ang 3 years na yan? Merong dahilan yan. Lahat ng numero sa Biblia, paniwala ko, merong dahilan. Bakit 8 days dapat tuliin ng tao? Bakit dapat 8 days tuliin ng lalaki? Sinabi ko na sa inyo yan, mga kapatid. Pang 8 days, yun ang pinakamataas na proton beam. At sa ngayon, mga kapatid, ang pinakamababang cancer ng uterus sa buong mundo, Israelites. Israelites, dahil dun sa 8 days na yon. Pero ito bakit 3 years? So ang point ko, ang puntos ko mga kapatid, maging consistent tayo sa mga nag-aano ngayon ng Daniel Plan. Sa eating habit po natin, sa tamang lifestyle, 3 years. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, you will be 10 times better sa mga kasabay mo. Isa sa pinakamataas naming inaakyat doon sa Israel, yung tinatawag na visitation church, na kung saan binisit ni Elizabeth si Mary. Taas nun. Wala ko ilang daang steps nun. Hindi ko nga alam kung makakapanig si Ate Gina nun. Ang bira. Ang napakataas po nun. Ang gusto ko, mga kapatid, pag meron po akong kasabay na papasyal uli doon, yung mga lolo na kasabay ko, mga kapatid, nagkakape na ako sa taas, papanik pa lang sila. I will be 10 times better. Pwede mangyari. Pwedeng mangyari. Sapagkat nasabi ko nga sa inyo, mga kapatid, yun ang nakikita ko Yung hindi yung tipong 1 month ka lang, tapos balik ka na uli sa dati, o tapos balik na naman, pabalik-balik. Hindi. Kundi consistent ka At pag naging consistent ka, makita mo mga kapatid, meron kang aanihin. Ano inasik mo, yun aanihin mo. At kapag ang nakita ko pa turing ngayon, kapag ka namihasa ka sa lifestyle, isang lifestyle, healthy lifestyle for 3 years, hindi na mawawala sa'yo. Kakapitan na ng katawan mo yon. Yung system mo nandun na. Mawawala na yung mga appetite mo sa mga mamantika, mawawala na yung mga appetite mo sa mga mata. Dahil 3 years 3 taon Naging consistent ka. Mawawala na yun. So ito yung nais natin, mga kapatid. Maging consistent tayo sa healthy lifestyle. At time will come, aanihin po natin kung ano po yung ginawa po natin sa ating pong katawan. Doon sa pinalabas kong video na Food Matters, meron isa doon na in-interview. At ito yung sabi nung in-interview, good health makes a lot of sense, but it doesn't make a lot of dollars. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag ka malusog ang lahat ng tao, hindi kikita ang pharmaceuticals. At ang gusto ng mga tao, ang pinakamalaking business ngayon, mga kapatid, pharmaceuticals. Sino rito ang walang iniinom na kahit ano? Sino rito ang hindi umiinom ng kahit anong gamot?
Sasabihin natin, lahat tayo umiinom yan eh. Ang gusto ng mga pharmaceuticals, maging dependent tayo sa pills, sa mga synthetic, kaysa doon sa create ng Panginoong Diyos. Kaysa doon sa mga bagay na gusto ng Diyos na enjoy mo na magbibigay ng kalusugan sa iyong katawan. Eh, hindi naman kikita yun eh. Ang kikita, mga kapatid, yung mga pills. Yung gumawa ng mga Lipitor, Concor, Lipigard. Yung mga gumawa niyan, yan ang gustong kumita. Good health makes a lot of sense. Pwede naman eh. But it doesn't make a lot of dollars. Gusto ng mga pharmaceutical, makikita nila ako sa video. Ito naman eh. Meron naman tayo mga kapatirang doktor. Sabihin, magbali ako. Magiging dependent ka sa gamot eh. Magiging dependent ka sa gamot. Maganda yung sinabi ni Pastor Rick Warren sa kanyang aklat. Sabi niya, ay ganito. Just as food has the power to heal us, it also has the power to harm us. The single biggest cause of our chronic disease epidemic of a nation that is no longer thriving is poor quality of food. It's hard to imagine that we feed ourselves and our children food that we wouldn't even feed our dog. Would you give your dog a cheeseburger, fries, or soda? We hope not. Then, why would you feed them to your kids? Sakit. No offense, man. Pero ang sakit. May mga pagkain na ultimo sa aso, hindi mo ibibigay. Sino nag-aalaga dito ng mga, sabihin natin, mga Doberman, mga imported na ano, 4 ang inalagaan ko imported na aso, mga kapatid. Dalawang German Shepherd sa Doberman tsaka isang Shih Tzu. 4 na imported. Hindi ko pinapainom ng soft drinks yan. Hindi ko pinapakain ng French fries. Hindi mo pwedeng pakainin ng betchin. Sa oras na kumain niya ng betchin, maya-maya patayan. Alam ng lahat ng nag-aalaga ng aso yan. Ang tanong ko sa inyo ay ito, hindi mo ibinibigay sa aso mo, bet sa anak mo, ibinibigay mo. Ang sangbagay na makasasakit, ang sangbagay na makapipinsala sa kanya. Sakit. Pero totoo. Totoo. Sabihin nyo na masakit ako magsalita. Pero aanihin ko sa Panginoong Diyos to eh. Aanihin ko sa Diyos to. Magbibigay sulit ako sa Diyos. Kapag hindi ko ini-reveal sa inyo ang mga bagay na ito. May mga pagkain, mga kapatid, na hindi natin dapat kinakain, hindi natin binibigay dapat sa pamilya po natin. Nangyayari po, mga kapatid, dahil sa inosente tayo. For convenience. Yun ang madaling iluto eh. Yun ang gusto ng anak mo eh. Nasanay niya appetite, French fries. Ibigay mo. Hindi natin alam eh, aanihin yun eh. Darating at darating ang pagkakataon, aanihin po natin ang lahat ng itinanim po natin, binigay po natin sa ating pong mga anak. Meron 3 klase ng pagkain. What? 5 minutes na lang? Ngayon pa lang ako magpapasimula mag-sermon. 3 klaseng pagkain. Iiklihan ko na lamang po, mga kapatid. Maraming klaseng pagkain na dapat po tayo iwasan, pero isinamarize na lang, aklat po natin sa 3. Number 1, white menace. Number 2, the bad fats. And number 3, the factory-made science project. Tingnan po natin ang number 1, the white menace. Sa palagay ninyo, ano ang tinutukoy kong white menace? Rice? Ano pa? Rice? Ano? White menace. Bread? Ano pa? Ano pa? Sugar! Asukal! One of the biggest threats to our health is the dramatic increase of sugar in all forms in our diet in the last 100 years. Sabi nga nun. Alam niyo ba, mga kapatid,
kung gaano karaming sakit ang idinudulot kapag ka sobra ang asukal mo sa katawan mo. Hindi ko sa sinasabing hindi mo kailangan ng sugar. Kailangan natin ng sugar ng katawan natin. Otherwise, walang magta-transport ng mga vitamina po natin sa utak natin. So, kailangan natin ng sugar. Pero yung tamang amount lang. Ang nangyayari kasi, ipinipid tayo ng mga propaganda at ng mga pagkain na ito ang dapat mong kainin, sumusobra ang sugar ng katawan mo. Alam niyo mga kapatid, kung ilang sakit ang pwedeng idulot kapag kasobra ang sugar sa katawan po natin? Tingnan niyo. 45. 45 ang hinighlight ko na lamang mga pula. Yun na lang ang babasahin ko. Ano-ano? Sugar can suppress the immune system. Sugar can cause hyperacidity. Sugar can produce significant rise of triglyceride. Sugar can contribute reduction in the defense organism bacterial infection. Sugar leads to cancer of the ovaries. Sugar can cause hypoglycemia. Sugar can cause premature aging. Sugar can cause gallstone. Sugar can cause arthritis. Sugar can cause heart disease. Sugar can damage the pancreas. Sugar can impair the structure of DNA. Sugar can risk the factor of gallbladder cancer. Sugar can lead to prostate cancer. And too much sugar can kill your sex life. Kaya tinigil ko ang pagkain ng sugar, mga kapatid. 45 clans yan ng sugar. Doon kayo naoperahan. Nag-research ako. At ito alam naman eh. Ang akala ko, ang dahilan kung bakit nababarahan ng ugat ay dahil sa cholesterol. Totoo naman. Naniniwala naman ako doon. Bumabara dahil doon sa mga taba na pumasok sa ugat ng puso mo at pagkatapos nagkakos ito ng heart attack at maaaring mag-cause ng stroke. Totoo naman. Pero alam niyo ba mga kapatid, 42% lang yun. Ang tanong, yung 58% saan nang gagaling at ano ang cause ng kanilang heart attack? Alam niyo po ba mga kapatid ko, ano? Inflammation. Hindi cholesterol. Inflammation. Namamaga ang ugat. At ano ang cause ng pagmaga ng ugat? Sugar. Sugar ang cause ng pagmaga ng ugat. Ito ang problema. Ang sugar na nabibili po natin sa pamilihan, anong klaseng sugar alam niyo? Sabi natin, yung white sugar, ano pa? Ano pa ang mga sugar na alam po natin? Brown sugar, raw sugar, okay, yun ang ano. Yun ang hinahanap po natin. Matalino talaga ang diablo eh. Alam niyo kung bakit? Pwedeng magtago ang sugar sa ibang pangalan. At sa ibang paraan. Maring, uy, wala naman sugar to ah. Nakalagay nga, no sugar added. No sugar added. Pero itong problema, pwedeng magtago ang sugar sa ibang paraan. Kaya mamaya, isang bagay lang naman ang gusto ko ituro sa inyo, mga kapatid. Dito sa lesson po natin, matuto tayo magbasa ng ingredients. Pag marunong kang magbasa at alam mo kung ano yung binabasa mo, solve ka na. Matuto tayo magbasa. Tingnan ninyo. Mga klase ng sugar na hindi sugar. Uy, no sugar added. Dextrose. Dextrose? Dextrose, ginaganon lang dito yun. Ito nakahalo sa pagkain. Dextrose, dextrine, iron, fructose, glycerinated starch, glucose, lactose, maltodextrin, maltose, kung anong son. Kaya hindi ako nagdoktor eh. Hindi ako makapag-pronounce ng mga ganyan. Mga kapatid, ito ang tindi oh. Nagsatago sa ibang paraan. Sugar. Ako gumagawa talaga ang Diyos ng paraan para iiwas ako sa sakit eh. Papasalamat ako sa Diyos. Simula na maoperahan ako, umiwas na ako sa white sugar at ang ginamit ko po ay brown sugar. Ako ay makape. Mahilig ako magkape. Nadistino kasi ako 4 na taon sa kapihan. Sa kada visitation ko kape. Kada visitation ko kape.
Eh, mabisita ka, 8, bibisitahin mo, di 8 kape yun. Ang tapang ng kape, mga kapatid. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung bakit matapang ang kape sa Cavite, sa Silang Cavite? Hindi makalapit ang tinapay. So, ang tapang ng kape na iniinom ko. Walang makalapit na tinapay. Doon sa ano. So, kape lang siya. Kape lang siya, as in, kape lang. Mga barako yun. Ang iniinom ko yun. So, na-use na ako. Mahilig talaga po ako sa kape. Namaoperahan ako, okay naman ang kape. Tinanong ko sa doktor, okay naman, 2 beses, maghapon, okay lang. Pero brown sugar, lagi ako brown sugar. Isang kapatiran, minsan, last year lang ito, siguro bago mag-December, October, nagpa-practice kami sa kanila para sa TGIS na kantata. Ay, Pastor, kape. Oh, sige ako kape, brood. Tinuruan niya ako kung paano uminom ng kape na walang asukal. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Ang problema yan, hindi ko kaya yung pagkinom ng kape na wala asukal. Hindi, Pastor, subukan mo lang. Hindi niya pinakuluan ng kape, binuhos niya na gano'n. Pagkatapos, plinanger niya, binigyan ako. Kape, walang asukal. Papa, okay. Sabi ko, okay. Simula nun, hindi na ako nag-asukal sa kape. Simula nun. Mas nalalasahan mo yung lasa ng kape. Hindi, ito lang. Mas lasang-lasa mo yung kape. Pag nilagyan mo ng asukal, hindi pa eh. Pero pagka naininom mo siya, nang wala talaga asukal, walang gatas, walang kaping-kape lang talaga, mga kapatid. Sarap. Nilalayo ako ng Diyos din. Siguro, sabi ko, siguro, ang paniwala ko mo, wala aksidente. Wala aksidente kung bakit tinuruan ako ng isang kapatiran. Hindi ko nababanggit si Rainier. Baka mamaya masabihin niyo, humingi pa kayo ng kape sa kanya. Tinuruan ako paano uminom ng kape na wala sukal. Tingnan natin ang pangalawa. Bad fats. Ano yung bad fats na yan? 3 klase raw ng fats. Yung na dapat natin iwasan. Yung mga trans fat. Kaya kasi kung hindi ako nutritionist eh. Kaya sabi ko sa FB, sa core group, mag-invite tayo nga ng nutritionist para i-confirm na kung itong sinasabi ko ay totoo. Actually, mga kapatid, hindi naman exegetical ang ginagawa ko ngayon eh. Hindi po exegetical. Ang ginagawa ko po ngayon, research eh. So pag-aaral natin ngayon, ilang araw ako nag-research yan. Trans fat, processed, refined vegetable oil. Ano nangyayari sa trans fat? Ito yung mga karamdaman na dinudulot ng ano. Saan makikita yan? Dito. Nandyan sa mga pagkain na yan, mga kapatid. Yung mga trans fat sa iba't ibang pagkain, ice cream, chocolate, burger, pizza, tinapay, lahat yan. Nandiyan din yan. Nandiyan yan. Anong idinudulot niyan? Ito ang sakit na idinudulot niyan. Increase in bad cholesterol and lower good cholesterol, risk heart attack, obesity, type 2 diabetes, impaired brain functioning, and dementia increases inflammation. Dito sa susunod na slide, marami ang matutuwa sa akin tungkol sa fats. Masamang kumain ng baboy o hindi? Tingnan natin. Anong fats ang nandoon sa baboy? Anong klaseng fats? 3 klase daw ang fats. Unsaturated, saturated fats, and trans fat. Unsaturated tayo. Alam naman natin yan. Tinuro ko na sa inyo. Nasa mga prutas, nasa avocado, nasa mga nuts. Nang kinakain po natin. Healthy yan. Pero meron saturated fats. Ito yung saturated fats. Those fats that are found mostly in an animal products. Pwedeng baboy yan. Pwedeng karne. It is recommended that people reduce their consumption of saturated fats in order to stay healthy. Reduce lang, mga kapatid. Tama ba ako, Kuya Alex? Reduce lang. Hindi yun ang magiging comfort food mo. Pagkatapos, trans fat na, yun ay, talaga, ito yung no.
Ito talaga yung hindi mo dapat kainin, mga kapatid. Naalala ko tuloy, meron pa-check up sa doktor. Sabi, Sir, hindi itigil mo na ang pagkain ng baboy dahil makasasama sa iyo. So, yung ginawa ko, tinigil ko. Tinigil ko pagpapakonsulta doon sa doktor. Tinigil ko. Marami naman doktor eh. Maraming doktor. Pumunta ako sa ibang doktor. At ang sabi ng isang doktor, Pastor, bawas-bawasan mo ang pagkain ng baboy. Yun! Okay, itong doktor na to. So, yun ang point ko. Yun ang point ko. Hindi ko sabing masama in a sense na pag kinain mo makasama, makakasakit talaga sa iyo. Eh. Sabi nga natin, hindi lahat ng bagay nararapat eh. Tama lang. Okay lang. At ang hindi talaga dapat kinakain, yung mga trans fat, basa uli sa likod. Lahat yan, uwi tayo, basa sa likod yan. Ito yung pinakahuli. Ang pinakahuli na dapat nating iwasan, i-classify natin sa isang classification, the factory-made science project. Hindi na Diyos ang gumawa, kundi tao na. Ano ito? Other than getting rid of high fructose corn syrup and trans fat, the best thing you can do for your health is to avoid factory-made science projects which weird and strange molecules that haven't been made by God in nature. Alam niyo kung ano tinutukoy ko dyan? Monosodium glutamate. Ano itong Betchin? Si Ajinomoto yan, mga kapatid. Si Ajinomoto. Betchin. Ang MSG, ito yung mga kinokos ng mga napatunayan. Kaya pinagbawal na po yan eh. Yung MSG yan eh. Pero ito naman ang problema. 30 names of SMG no one told you about. Meron pong, kasi bawal na nga eh. Pinalitan naman ng pangalan. Ganun nangyari. Ganun na nangyari. So, Pastor, sobra naman, ano man tinuturo mo sa amin? Napakahirap. Punta ka sa groceries. Summarize na lang po natin. Paano ka kakain? Paano ka mamimili ng kakanin? Etong, paano tayo mamimili ng kakanin? Eat under side. Ibig sabihin, mga kapatid, basahin mo ang ingredients. Kapag sobra sa 5, hindi na pagkain. Chemicals na. Hulaan ninyo kung anong pagkain to. Hulaan nyo kung anong pagkain yan. Ingredient. Pambihira o mga kapatid o. Mamaya, hindi ko na ito. Pinakamabili sa bakala namin, mga kapatid. Pinakamabili. Basahin nyo ang ingredients, 25 ang gusto mo lang noodles. 25. So, yung 24 doon, chemicals. Kinakain mo at pinapasok mo sa lupang katawan mo. Yan. Yan ang ingredients niyan. Mismo. Ay ano? Yan yun. Daniel Plan plate. Di ano ka. Ito yung tinatawag namin Daniel Plant eh. Daniel Plan. Pagkain mo, hatiin mo sa 3. Kalahati kagad, fruits and vegetable. Pagkatapos, lean protein. Yan, lagyan mo ng baboy. Protein eh. Di ba? Lagyan mo Pagkatapos, whole grain. Yan po yung tinatawag po natin. Ang gusto lang ng Diyos, mga kapatid, maging healthy tayo. Para na sa ganon, kainin po natin
yung mga nararapat lang. God bless us all, mga kapatid. Nag-overtime po ako. Salamat po sa Diyos sa information. Information na nagagaling sa heaven through Pastor Benji. Okay po, tawagin ko po ang mga tagalikom. Our offertory verse can be found in Hebrews chapter 13, verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Let's continue worshiping the Lord through our tithes and offering. Palakpak po sa ating Panginoon. We are so blessed. Si Brother Edwin, pwede po tawagan. Brother Edwin, would you please, pwede po kayo lumapit sa harap at ipapanalangin namin kayo. Extend po natin ating kamay kay Brother Edwin. Father in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of your Holy Spirit, Father, we thank you so much. Truly, we are so blessed. Nandito si Brother Edwin at pinadala nyo. At alam namin, meron kang magandang plano sa kanyang buhay. I-declare namin ang blessings sa kanya. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His countenance upon you and give you peace. Amen. God bless po, Brother Edwin. Sana po makita namin muli kayo. Tayo po'y tumayo at tayo ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Ako'y may experience po sa Daniel. Ginawa ko yung 10 days, Daniel Pass. Walang anumang, yun lang pong vegetables and fruits. Kaya lang nanginig yung lamang ko after 10 days. And I believe, meron po tayong benepisyo. Sa grasya po ng Diyos, ako'y 53 years old. Lahat po normal, except medyo yung uric acid ko lang ang mataas. Pero lahat po ng aking, normal po ang inyong lingkod. Lahat po ay, I'm so blessed with my health po sa aking katawan. Halos hindi po ako uminom ng sinasabi ni Pastor. Siguro, mabibilang ko uminom ako nung mga Panadol o whatever. Pero never po akong inalaw ng Diyos na ma-hospital. At ang ginagawa ko ay puro water therapy lang. At until now, pinagpala po tayo ng Diyos sa health. Sa grasya ng Panginoon. Sa grasya po, alam ko po may benepisyo sa atin lahat. Ginawa ko po yung Esther Pass, Daniel Pass. Ang hindi ko lang nagawa yung 40 days. Yung kay Jesus Christ. So, I pray na yung tayo po ay matuto sa pag-aalaga ng ating katawan. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Salamat po sa grasya ng Diyos na ibinibigay sa amin na kami po ay inyong mahal ang aming buong katawan, body, soul, and spirit ay mahal nyo, O Diyos. Kaya po, pinapaalala nyo sa amin na gawin namin ang tama. Panginoon, alam namin ang salita nyo, Panginoon, na whatever we do, Lord God, na gagawin namin, do it for the glory of God. Lord, mahal nyo kami. Hindi lang nyo kami niligtas sa spiritual, mahal nyo rin kami bilang yung aming physical na katawan, Lord. Dalahin po namin
makita namin ito sa inyo pong salita. Sumunod po kami sa magitan ninyong grace and mercy. Tanggapin po natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Ama sa Langit. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and ever. Amen. 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 Salamat po sa Panginoon. God bless you all. God bless.